Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga dears, si Papa Dudut pa rin po ito. In-invite kayong lahat na mag-like, share, subscribe at mag-post ng inyong mga comments sa ating episode ngayong araw na ito. Huwag din kalimutan na manood ng aking mga personal vlogs ngayong araw na ito sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa inyo Papa Dudut. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Beatrice. Isa nyo po akong avid listener. Kapag malungkot ako ay nakikinig lang po ako sa mga kwento ninyo. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan ng aking kwento Papa Dudut. Kaya sana ay pagpasensyahan at unawain nyo po sana ang mga napagdaanan ko sa storya kong ito. I'm Beatrice, 25 years old. Sisimulan ko po ang aking kwento. Noong nagkakilala po kami ng cousin ko sa burol ng nanay niya na kapatid ng papa ko. First time ko pong mamit at nakilala ang pinsang kong si Roy sa burol ng mama niya. 24 years old siya noon at ako naman ay 23 years old. Yes po. Hindi ko po siya kakilala at nakasama habang lumalaki ako. Kahit pa pinsan ko siya. Dahil mga bata pa lamang ang mga magulang namin, ay maaga silang naulila sa magulang nila at nagkahiwa-hiwalay silang magkakapatid para maghanap buhay. At dahil nga po hindi pa uso ang gadgets noong kapanahunan nila, ay nagkawalay at nawalan sila ng communication na magkakapatid ng 35 years. Yes po. After 35 years ay natagpuan ko po ang tita ko na nanay ni Roy through Facebook. May malala na siyang sakit at pinagagamot namin siya, ngunit kasamaang palad after 2 years naming siyang natagpuan ay binawian naman po siya ng buhay. At dito na nga po nagumpisa ang love story namin ni Roy na sana po ay huwag namang husgahan ng mga nakikinig sa inyo. Noong nabalitaan ko Papa Dudut na binawian ng buhay ang aking tiyahin, ay dali-dali po akong umuwi sa province nila Roy para damayan sila at dahil sa utos na rin po ng aking tatay. Dahil kasalukuyan po siyang nasa ibang bansa noon at hindi po makakauwi. Papa Dudut, sa isang linggo ng lamay ng aking tiyahin, halos araw-araw ko pong kasama ang aking pinsan na si Roy. Na magkasundo na kamag-anak na kami. Yung sabay pa nga kaming namamalengke hanggang sa naging magkasundo na nga po kami. After po ng libing Papa Dudut ay nagsiwian na po kami sa kanya-kanya naming tirahan. Taga Manila po ako Papa Dudut. Habang pauwi po ako ay hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilang maluha noong hinatid niya ako sa bus pauwi ng Maynila. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko Papa Dudut. Nang nakarating na nga po ako sa amin, hindi ko alam at hindi ko maintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Sa tuwing maiisip ko siya ay maluluha ako. 1 week po akong ganon ang nararamdaman Papa Dudut. Inad niya po ako sa Facebook at nabasa ko po ang post niya na kung sino pa ang hindi pwede, siya pa ang mahal ko. At marami pa po siyang post na sigurado po akong tungkol sa akin ang mga post na yon.
Hanggang isang araw Papa Dudut ay nag-message siya sa Facebook ko na parang nagpaparamdam. Pero dahil alam kong mali ay pinilit ko pong pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero Papa Dudut, totoo po pala na kapag si Cupido na ang pumana sa puso ay wala ka ng ibang magagawa. Nagkausap po kaming dalawa at inamin namin ang nararamdaman namin sa isa't isa at nagkasundong subukan naming sundin ang tinitibok ng puso namin. Dumating na nga po ang araw Papa Dudut na ako mismo ang nagpupunta sa pinagtatrabahuhan niya para magkasama kaming dalawa. Nagtagal po ng halos 2 taon ang relasyon namin. Sa unang 3 buwan ng relasyon namin Papa Dudut ay hindi naging madali dahil nalaman ng kapatid niya ang tungkol sa amin. Halos lahat ng masasakit na salita ay natanggap ko sa atin niya. Pero hindi po kami nagpatinag Papa Dudut. Pinagpatuloy pa rin namin ang relasyon namin kahit alam ng kapatid niya na tinigil na namin. Nagsama po kaming dalawa sa trabaho niya. Sa pagsasama namin yon sa kanya lang umikot ang mundo ko. Buong buhay ko ay binigay ko sa kanya. Kinalimutan ko na ang sarili ko sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Pero totoo nga po ang sinasabi nila na walang relasyon ang hindi sinusubok ng panahon. Natukso po siya sa babaeng nakilala niya at naging magkarelasyon sila. Parang gumuho po ang mundo ko Papa Dudut na halos hindi na po ako kumakain at makausap ng pamilya ko sa hindi nila alam na kadahilanan. Papa Dudut, kinausap po ako ng aking ama at tinanong niya ako kung ano ang problema ko. Hanggang sa hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Sinabi ko po sa kanya ang problema ko at ang tungkol sa relasyon namin ng pinsan kong si Roy. Sobra ko pong nasaktan ng magulang ko Papa Dudut. Sinisisi ng aking ama ang sarili niya kung bakit nangyari sa akin ang lahat ng ito. Hanggang sa pinauwi niya po ako ng Cebu para makalimot at ituwid lahat ng pagkakamali ko. Pero Papa Dudut, habang nasa Cebu po ako ay tumawag sa akin si Roy. Humihingi siya ng tawad sa pananakit at panlolokong ginawa niya sa akin. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay pinatawad ko siya Papa Dudut. Tumakas po ako sa Cebu para puntahan siya at magkasama na kami. Sinuway ko po ang mga magulang ko hanggang sa nabalitaan ko pong itinakbo ang ama ko sa ospital dahil sa sobrang pag-aalala sa akin. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon Papa Dudut pero mas pinili ko pong manatili sa tabi ni Roy. Mas pinili ko pong tuparin ang pangako namin sa isa't isa na kahit na anong mangyari ay walang makakapaghiwalay sa amin. Pero sa pangatlong pagkakataon ay binigo niya ang lahat ng pangako niya sa akin. Kaya pala pinauwi niya ako ulit ng Maynila hindi para pagbakasyonin kundi para balikan niya yung babae niya. March 30, 2021 ko po isinulat ang liham na ito at kagabi po siya nakipaghiwalay. Dinurog niya pong muli ang puso ko Papa Dudut sa pangalawang pagkakataon. Umasa ako sa pangako niyang ipaglalaban naming magkasama ang relasyon naming dalawa. Pero napag-isipan ko na rin po ang lahat ng sinabi niya sa akin na kahit na anong gawin naming dalawa ay hindi talaga kami po pwede. Ginamit niya lang daw po yung babae para makalimot sa akin pero ang unfair Papa Dudut dahil hindi ko kayang gawin na gumamit ng ibang tao para makalimutan siya. Kahit saan ako tumingin siya lang ang nasa sa isip ko. Mahal na mahal ko po si Roy Papa Dudut. Pero kung ito ang tama at nararapat ay handa na po akong tanggapin ng buo. Handa ko na pong ituwid ang pagkakamali ko. Handa ko na pong ayusin ang buhay ko. Durog na durog ako ngayon Papa Dudut pero alam kong maghihilom rin ang sugat na nararanasan ko sa ngayon. Napakarami ko pong natutunan sa lahat ng karanasan ko sa kanya. At sa iyo Roy, wala akong ibang gusto kundi mapabuti ka. Salamat dahil kahit sa maikling panahon ay napasaya mo ko. Siguro tama ka na gumawa na ang tadhana para maituwid natin ang pagkakamali natin.
Wala akong ibang hangad sa iyo kundi ang sana ay matupad mo rin ang lahat ng mga pangarap mo kahit na wala na ako sa tabi mo. Nag-message ako sa inyo ng girlfriend mo ngayon at tanggap ko na. Pipilitin kong maging okay, Roy, unti-unti ay mapapatawa din kita. Salamat sa lahat ng trials at aral na naramdaman ko sa relasyon natin. Napakarami kong natutunan sa iyo at alam kong mamahalin ka ng higit pa sa pagmamahal ko sa iyo ng girlfriend mo dahil sa napakabuti mong tao. Gusto ko ring sabihin sa iyo na hindi ko pinagsisisihan na minsan kitang inalayan ng mundo ko. I love you, Roy. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at sana ay huwag niyo po akong husgahan sa nagawa kong maling pagmamahal. At sana ay manatiling private ang identity ko. Maraming salamat po and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Beatrice. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.